Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, my dear brothers and sisters. Naniniwala ba kayo sa demonyo? O huwag kayong tumingin sa asawa nyo. Na. Naniniwala ba kayo kay Satanas? Naniniwala ba kayo na mayroong masamang espiritu sa mundo? Do you believe in evil spirits? Do you believe in Satan? Alam po ninyo, merong mga ibang tao, merong mga tao na hindi naniniwala. Hindi sila naniniwala na may demonyo, hindi sila naniniwala na may Satanas, hindi sila naniniwala sa mga masasamang espiritu. Para sa kanila, ito'y imbento lang ng tao o kaya gawa-gawa ng simbahan. They don't believe in Satan. They don't believe in evil spirits. Yun po ang isang grupo ng tao. Yung isang grupo naman ng mga tao, yung sobra naman, nakikita ang masamang espiritu sa lahat ng bagay, sa lahat ng lugar, sa lahat ng mga pangyayari. Madaling mapaniwala. Hindi po minsan na may dinadala sa akin at sasabihin nung nagdala, Father, paki-bless mo nga ito kasi inaalihan ng demonyo. Possess. Titignan ko naman yung tao. Ina-analyze ko, totoo ba may possession to? Tatanungin ko, kumain ka na ba? Kailan ka ba huling kumain? Kasi kung minsan, yung iniisip nilang evil possession, nalilipasan lang naman pala ng gutom. O kaya kung minsan, nangyari na kaya pala sa ganoon kumikilos, parang tulala, ay sapagkat nabuntis ng kanyang nobyo at natatakot siyang sabihin sa kanyang mga magulang na siya'y buntis. Pero yung iba, ay Father, possessed yan. Inaalihan niya ng demonyo. So you have a group that does not believe in the evil spirits, and you have a group that believe that in all things in this world, there is evil. So saan kayo doon? In between, left, or right? Narinig po natin ang Ebanghelyo. Sa Ebanghelyo, ipinapaalaala sa atin ang katotohanan na may demonyo, na may masamang espiritu. The gospel reminds us that evil exists in the world, that there is Satan in the world, that there is dominion of evil in the world. But, my dear brothers and sisters, this is also a reminder to us that Jesus is more powerful than the evil one. Ipinapaalaala sa atin ng Ebanghelyo na mayroong demonyo, may masasamang espiritu, pero ipinapaalaala din sa atin ng Ebanghelyo, si Jesus ay naparito upang palayain ang tao sa pagkaalipin ng kasamaan. Si Jesus ay naparito upang palayain tayo sa masasamang espiritu. Kaya natatakot yung demonyo in a way. No? Sabi niya, what have you to do with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? Of course, the answer is yes. Jesus came to destroy the evil spirit. And then, para lang kunwari ay mas makapangyarihan ng demonyo, sinabi na, I know who you are. No? Kilala kita. Jesus of Nazareth. Kasi sa Biblia, if you know the name, you are more powerful
If you know the name, you are more powerful. Kaya parang palakas loob, sabi ng demonyo kay Jesus, I know who you are, no? Kilala kita. Ikaw si Jesus ng Nazareth. Pero ipinakita ni Jesus yung kanyang kapangyarihan. Sabi niya, tumahimik ka. Quiet. Come out of him. The word of Jesus is a powerful word. Sinabi lang ni Jesus, tumahimik ka at walang nagawa ang demonyo kundi ang sumunod. There is evil in the world. We cannot deny that. But Jesus' power is greater than the evil spirit. Come out. Come out of him. Be quiet. Patahimikin mo ang buhay niyan. Huwag mo siyang guluhin. Umalis ka sa kanya. Tumigil ka. Tumahimik ka. At sumunod ang masamang espiritu. Mga ginigili kong kapatid, siguro may kanya-kanyang tayong mga demonyo sa buhay. We have devils in our lives. It can be in the form of addiction. It can be addiction to drugs. It can be addiction to sex. It can be addiction to alcohol. Anumang labis na ginagawa natin ay addiction. Maaaring ito'y addiction sa pagkain, ha? Okay? Addiction sa pagkain. Pag nakakakita ng pagkain, pagkain, no? It can also be addiction to being healthy, ha? Yung obsession na maging maganda ang katawan, muscle, kaya every day nasa gym, that can be an obsession. Anything that is excessive is a form of addiction. Tayo, bawat isa sa atin, may kanya-kanyang addiction. Iba-iba nga lamang. Kung minsan sasabihin natin, Lord, ayaw ko na. Pagod na ako. Gusto ko nang sumuko. Walang magagawa ang sarili nating lakas. Hindi natin pwedeng palayain ang sarili natin sa pagkaalipin. Tanging ang Diyos lamang ang makapagpapalaya sa atin. And this is also a reminder of the gospel. Only Jesus can free us from evil. Only Jesus can free us from any form of addiction. Not our own strength, not our own work, not even our desire. Only Jesus can free us. Ngayong linggong ito, ipinagdiriwang natin ang linggo ng salita ng Diyos. Sino ba yung salita ng Diyos? Si Jesus. Hindi ba nga sabi natin, at ang salita ay nagkatawang tao? Si Jesus ang salita. At katulad sa Ebanghelyo, ang salita ay makapangyarihan. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. If you read the first book of the Bible, Genesis, how was the world created? By the Word. God said, let there be light, and there is light. Let there be sun and moon and stars in the sky, and it happened. Because the Word of God is powerful. In the gospel, it has been shown. Jesus said, quiet, and the evil spirit obeyed. Mga kapatid,
ipinapaalaala sa atin, tanging si Jesus ang makapagliligtas sa atin. Kaya, tumawag tayo sa Kanya. Sabihin natin sa Kanya, Panginoon, pagod na ako. Palayain mo ako. Pagalingin mo ako. At makikita natin kung paanong ang salita ni Jesus ay makapangyarihan. As we continue celebrating this Eucharist, let us remember those people who are in addiction, people who are in drug rehab, people who are undergoing treatment. Let us pray for them, and let us pray that Jesus may free them. Amen.